na kandidato na nakatira at residente at botante sa 10 barangays para maipakita namin sa inyo na kung nag-file sila kahapon o ngayon, kung saang distrito sila tinanggapan ng Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, doon namin mapapakita na effective yung ginawa namin nung Friday, nung inilabas namin yung resolution, at least for purposes of guidance kung saan magpa-file ng Certificate of Candidacy. Hindi itong nilabas namin ngayon. Kasi yung nilabas namin ngayon ay para sa pagboto ng mga botante sa darating na election sa May 12. Most likely yan yung bukas. Ito, opo, ngayon po, bibigay ko yung kopya ng resolution Opo. para maipabigay ko sa inyo. Tapos sir, one last point na lang. Kasi marami po, syempre marami dito mga returnees, yung mga aspirants na pabalik-balik. And hindi ito yung, obviously po marami pa rin po magpa-file sa iba't ibang posisyon. Ano po yung pwede po ninyong sabihin doon sa mga eventually talagang wala kayong magagawa kahit na restrictive na masasabi yung mga guidance para mag-disqualify kayo. Pero marami pa rin pong madi-disqualify. Ano po yung gusto niyo sabihin sa kanila? Hindi po kami magtatanggal ng kandidato dahil lang sa kanilang itsura, dahil lang sa kanilang pinapaniwalaan, dahil lang sa kanilang pinapanindigan. Lagi po kami mag-a-adapt ng totality rule. Anong ibig sabihin? Background ng tao, kasaysayan sa pagtakbo, yung mismong siya ba ay dinadala ng isang partido, may kasama ba siya, o mag-isa lang ba siya, o ginagawa bang katatawanan yung ating pong ang ating halalan, lalo na yung pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Ganun ba siya kaseryoso talaga mag-file ng candidacy at tumakbo? Madali ang mag-file, tatanggapin namin wala kaming tinanggihan kahit isa. Nakita niyo po yan. Pero ang tanong, dapat ba silang maisama sa balota? Hindi po ito pagpapaiksi lang ng balota. Tatandaan po natin, sapagkat ayaw din namin mangyari yung mga nangyayari before. Nagdi-disqualify ang COMELEC, nagka-cancel dahil nuisance, pupunta sa Korte Suprema, makakakuha ng TRO. Nag-iimprenta na ng balota, hindi na masasama ang pangalan. Ayun, cited in contempt ang buong komisyon dahil sa bagay na yon. Iiwasan po natin yan sapagkat yun ang kadahilan ng kung bakit sinabi namin, bago matapos ang Nobyembre, may desisyon kami tungkol sa kung sino ang nuisance. Whether final ng isang kandidato o kami mismo motu proprio ang magdi-disqualify o magka-cancel ng candidacy sa pagiging nuisance. Gagawin po namin yan. Para lang hindi makasama yung mga panggulo, yung mga panglito lang sa mga balota. Nangyari na po sa amin sa Negros Oriental. Dinisqualify namin yung isang nuisance candidate na isama ang pangalan dahil hindi natapos ang desisyon, hindi nagkaroon ng finality, na isama ang pangalan sa balota, nakatakbo yung nuisance candidate, only later on sabihin namin na talagang nuisance, dinala sa Korte Suprema, sabi ng Supreme Court, nuisance talaga yan. Ang problema, nakakuha siya ng boto, halos 8,000 boto. Na kung yung 8,000 yan ay isasama sa boto nung natalong kandidato, yung natalo dapat ang nanalo, yung naproklama ay hindi dapat naproklama. Anong nangyari? Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, inanal namin yung proklamasyon. At pagkatapos, pinroklama namin yung tunay na nanalo matapos idagdag yung boto ng nuisance candidate. Ano ang nangyari? Namatay, pinatay yung mismong kandidato na tunay na nanalo sa eleksyon sa Negros Oriental. We do not want a repeat of that. No nuisance candidate whose name is there in the list should be included in the final list of candidates, in the final list that will be printed in the ballot. Tama na po yun. Sa bandang huli, COMELEC din lang ang nasisisi, COMELEC lang ang nagbibigay ng problema sa sarili niya. Okay. Robert Mano, Teleradio. Sir, magandang hapon. Clarification lang po regarding dun sa Embu Barangays ulit. Sorry for the question, para lang po ma-process. Di po ba may policy tayo na para makaboto or para maging kandidato ka sa isang distrito ay may certain period ka na nakatira doon sa isang lugar na yun? Ngayon po na ang ngayon palang ikinonsidera na part sila ng District 1 and District 2, yung 10 EMBO, magte-take effect po ba sa kanila yun or totally dinidisregard na po natin yung policy na yun at paano po yung mangyayari? Thank you, sir. Section 9 po, Sir Robert, ng Republic Act 8189 ay nagsasabi
isa sa mga qualification requirements ng pagiging botante ay 6 months residency prior to the election. Ang 6 months po ay November ng 2024 and therefore obvious na sila ay may 6 months na bago mag-eleksyon ng 2025. So kung yun ang pagbabasihan, yung residency, di hamak na sila ay residente ng mismong barangay na yan at ng mismong distrito na yan. Okay. Any more question? Since wala na pong tanong, diyan po nagtatapos ang ating press con for today.